Yeah. Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. At soon, sa buong mundo, ang Daily Upload Anti-Supot Podcast. Ito ang aming ambag para maging maayos ang Pilipinas. Pangalawang tuli nyo. 3PM Gang, Rainbow Gang. yeah. So, Bakit Rainbow Gang? Kasi kami ay LGTB, HDMI, Bluetooth device, Wi-Fi. PS5. May naalala PS5. ako, pre, nung yung episode natin na nakaraan, natatawa ako sa'yo. Ang nonchalant lang yung pagkakasagot niya, pero tawan-tawa ako. Nung sabi ko yung LGBTQA, ang haba naman kasi nun, parang password. Mas mahaba na kayo sa password ng Wi-Fi namin. Ang haba naman talaga. Pwede mo ang gawing password yun. Tapos kilala ka sa, sa street mo na alpha male ka. Hindi nila ma-hack yung ano mo eh. Hindi mo mahirapan mahulaan yung password. No. Imposible yung gamitin mo. Tangina, idea yun. Pre, ito yan, no? Bading. Tingnan mo, ang galing talaga mag-trip nitong mga powerful, itong pinaka-highest ng ano. Dahil, di ba, lahat na kaya nilang bilhin eh. Naboboard na sila, lahat na kaya nilang bilhin. Ito yung ginawa nilang trip. Tingnan natin itong mga taong pinag-aralan na to. Gagawin natin tong password na to. Tapos ito yung, di ba? Pero nakakatawa pre nakakatawa dahil nga takot na nga yung tao na kalabanin tong community na to. Meron, news yun eh, news sa US. Ayaw niyang ma-disregard yung mga lahat. Gusto niya isama lahat ng letters na yun. Paano? Sa buong sentence, lagi niyang inuulit-ulit. Kahit ang para na siyang tanga pre, this LGBTQ nakakapagod pre. Kaya nga naging meme yun, nakakatawa siya as in. Sabi ko, putay na. Napapayag mo isang tao na sabihin lahat yung letters na yun dahil lang natakot sa kanila. Puta. Ako tingin ko sa kanila, baliw. OA naman kasi. Puta. Baliw. Yung yung bading lang, yung bakla lang, tas tomboy, para saan? Semi-baliw lang. Thank you ha, sabi nila. Semi lang, Thank semi. you. Kumbaga lang, may gender dysphoria, may konting confused sa gender. Actually, may mga kaibigan akong bading na hindi naman agree talaga sa... Hindi agree sa kanila, sa movement. yung password na yan. Sa LGBTQ+. Natawa ako pre kasi kwento ko lang din. Si Dudut may tropa siya na... Dudut ba't? Ha? Si Dudut, yung utol ko, may tropa siya. Di ko na i-name drop. Inaano niyang, back. Hindi, Wala akong sinabi may tropa nga siya na gano'n. Hindi ko na name drop yun. So, nagkakatawagan sila ganyan. Pero alam ko naman biro lang yun. Pero may somewhat true yung sinabi niya. Kausap niya, sabi niya, kasama ko si Kuya. Sabi nung gay niyang kasama, yung friend niya naka-video call niya. Ayoko dyan, homophobic yan. Putang ina. Tawang-tawa ako, pero tropa yun siya. Kumbaga, nagkakabatihan kami. Lalo na nung one time magkasama kami. Biro lang yun. Magkasama kami sa pickleball. Sabi ko, uy, gano'n kami, pak. Sabi niya, alam mo, kasi loko-loko talaga yun, pre. Kilala na loko-loko yun sa internet. Alam mo, ilang beses ko na kayong binablock, pero lagi ko pa rin kayo nakikita. Sa SSC, yung SSC. Tawang-tawa. Well, yun yung mga klase ng gay na wala akong problema, pre. Kasi, kumbaga, they take it as, a different opinion and somewhat pwede natin gawing joke, di ba? Kasi, natawag niya akong homophobic, wala naman sa akin kasi di man ako ganun eh. Di ba? Tapos, wala lang. Kumbaga, parang ganito yan eh. Sinasabi nila, huwag kayong maging misogynistic. Huwag kayong mag-alpha male mindset. Huwag kayong maging bading. Oo. Huwag kayong maging lambutin. Ganun lang yan. Walang pinakaiba. Kasi ayaw niya sa mindset natin. Okay, Ayoko fine. sa mindset nyo. Okay, Huwag kayong fine. maging bakla. Boys, mga bata dyan nakikinig sa amin, huwag kayong maging bading. Huwag kayong maging tomboy. Male and female, make a family. Mag-provide, mag-protect. Marap na matinong trabaho. Soy sa daw, General na Soy Army, by the way. Puso ko. Nasa magsasaka ng mga taga-Bacolod. Ingatan nyo pera nyo to. Joshon Point para sa lahat ng social media, no? Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, mga perfumes natin, lahat available sa TikTok shop. Go ahead, check it out. Medyo. Gago. Putay na. Ayaw mo na si Angry Doc na ang ko doon, boses ko dyan. 8 assets sa lahat ng social media, pwera lang sa Instagram. Ang swerte nyo at swerte din ako, magkakakilala na tayo.
Yeah. Speaking of Doc Angry, nakagatling gun si Doc Angry ngayon. Oh, pre, puta. Nakabasuka, pre. Boom! Sabugan ngayon. Gusto yung sabugan. Lahat ng community. Tatawa ako kay Angry Doc, puta. Binabakbakan niya lahat, pre. Double B. Triple B pala, Quadruple S. B. So, ano ba? Stupid, pinasniga. Stupid gay. Ang inang yun. Grabe si Doc. Angry Doc. Talagang Angry Doc. Pero well, pinangatawan kung in terms of marketing, bro, effective yun, pre. Angry Doc talaga siya eh. Yeah. Solid. May sense naman kasi sinasabi niya eh. Minsan nakikita ko yung comment sa kanya, bobo naman talaga nung kalaban niya minsan eh. Natatangahan din ako eh. Tatawa ako dun sa may nagpapakonsult daw sa kanya. Doc, masakit itong part ng ko. Sabi nung nireplyan siya dun sa page, sabi ni Doc, nireplyan siya, sabi niya, wala na pong lunas yan. Hindi na po malatanggal yan. Sabi, nag-reply sa kanya, sabi niya, hindi ka Diyos. Sinagot niya, puta, pero hindi talaga ako Diyos. Pero alam kong hindi na matatanggal yung sakit na yan. Pwede nating pawalain saglit, pero hindi na mawawala yan. Hindi na kailangan ng Diyos para malaman mo yun. Puta, logic daw yun. Logic lang, Binidyo niya, nagalit eh. Tatawa ako dun, pre. Pero ito, may nag-message sa atin. May tanong. So, kung gusto niyo pare, mag-react kami sa mga problema ninyo sa buhay, gusto niyo marinig yung mga advices namin, go ahead, send niyo yung mga problema ninyo sa mga Facebooks namin. Joshon Point, 8 Assets sa daw. So, makarinig ka na misogynistic opinion from us. No. From me pala. Ako lang misogynistic dito. So, ito sabi niya, good day. Pa-advise naman ako. 32 ako, married, okay? May isang anak, si wife naman is 29, okay? So, magiging mahirap na naman to kasi may anak, right? Tapos married sila, pre. Magiging complicated to. Share ko lang, Boss Josh, yung issue ko sa wife ko. Napaka-combative niya. Ito, ayaw ni sa daw na ito, pre. Nagmamuay Thai? Oo, pre. King ina ang back. Napaka-combative niya. Madalas kaming nagtatalo pa simula nung nakapagtrabaho siya sa corporate company. Parang redundant, corporate company. Di ba dapat corporate lang? So, para mas madain, di ba? Parang ano ba to? Bahay house. Ako naman, Boss Josh, is isang OFW. 2018, nagtrabaho po ako sa Middle East. Sa entrepreneur business? So, shoutout sa mga mga OFW natin dyan. Mga OFW na nasa... Takin na kasi nito eh. Mga OFW na nasa ibang bansa. Redundant. Sa Mindanao lang. Redundant ang puto. Gago. Overseas nga. Yung mga overseas na OFW. Yun, dahil dyan, tignan mo, na natin yun. Ina. Tonton. Sa corporate company. Ako naman, Boss Josh, is isang OFW na nasa ibang bansa. 2018. Nagtrabaho po. Gulo mo! Hindi, joke lang yung pre. Dinagdagan ko lang. Ay, ka ba yan? Kala ko siya, awain lang. 2018, nagtrabaho po ako sa Middle East as a barista na tagahalo ng bote. Tagahalo ng bote? Then bumalik po sa Pinas 2019. Okay, so isang araw. Isang taon lang siya doon sa Middle East. Okay. Dahil sa pandemic. Okay. Pandemic na pabalik tuloy siya. Then doon po napagdesisyon na namin magpakasal. Okay. So, hindi mo nasabi dito, pre, kung ilang years kayo mag-boyfriend, girlfriend. Kasi minsan, doon nakikita yan. Sa tagal. Hindi na-specify? Oo, hindi niya na-specify. Okay. So, okay, sige. So, doon sila nag-decide magpakasal. Then, nagkaanak kami. Tapos, tumira ako sa kanila ng 3 years. Sa 3 years na yun, Boss Josh, madalas kaming nagtatalo sa mga maliliit na bagay. Isa pa kasi is kupal ng nanay niya. Gago. Ba't kaya ganun, pre? May gusto ko yun, Ano siya? Totoo siya. Di, Ano siya? pag-usapan nga natin to, pre, mabilisan lang. Bakit kaya madalas problema ng yung mga biyanan talaga, yung mga babae? Madalas tong reklamo sa relationship eh. Ako, tol, dalawa naging girlfriend ko. Kasundo ko yung biyanan. Wala pa ako nakawin ng biyanan. Ako din eh. So far, wala, pre. Yun nga. Ako, ikaw na muna.
diyan muna tayo bago natin sagutin yung tanong niya, biyanan muna, no? Nagiging problema yung biyanan sa inyo kasi hindi kayo marunong lumambing. Yun. Actually, totoo. Hindi sila marunong lumambing. Oo, pre. Hindi mo alam paano kumuha ng kiliti ng biyanan. Yan. Diba? Diyan kayo papalpak. Kasi ang nakafocus kasi, lalo na ito, dapat nga mapag-usapan din natin next time to kung paano magsuyo ng biyanan. Kasi akala nila porket asawa lang, babae lang ang paikisamahan mo. Hindi na kasi ganun, pre. Hindi na ganun. Lalo na pagka nasa poder ka nila, katulad nito, kailangan mo talaga makisama, pre. Oo. Di ba? Kiss ass ka talaga dyan. Di ba? Sila Harry Ray na dyan. Oo. Generally speaking, kasi malakas ang radar ng biyanan. Kaya dahil nabanggit niya yun, wala, namenosan ka. Namenosan ka, putik. Kasi, imposible namang magalit yun sa'yo ng basta-basta lang eh. Makakupal din kasi to. Makakupal ka din. Kasi kung di ka kupal na tao, hindi ka makukupalan sa biyanan mo. Kasi nga, ikaw magda-down dapat. Huwag ka mataas masyado sa biyanan mo. Yeah. Tandaan mo, kung di dahil sa biyanan mo, wala yung asawa at anak mo. Oo, yun. Tama. Tsaka, di ba? Diba? Huwag ka masama ugali sa biyanan mo. Pero natawa ako sa pagmura mo. Madalas mo bang kasama yung biyanan mo para mabuo yung... Nasa bahay kasi siya, pre. 3 years. Ay, wala kang karapatan. 3 years siyang nakatira doon sa bahay. Yari na. Wala kang karapatan. Huwag ka maangas, boy. Yun na nga eh. Boy, wag ka maangas. Isa yun sa mga kumbaga talo ka talaga doon, pre, pag nasa poder ka. Ako hindi ko nasa-suggest yun eh. Kahit pa sabihin mo nagpapamudmud ka ng pera dyan, nasa poder ka nila. Huwag ka mayabang. So, ito na nga natawa lang tayo na sinabi niyang kupal, pero mali ka dun. Nandun ka sa poder, tapos sinabihan mong kupal pala para sa'yo. Nandun ka sa poder ng kupal na yon. So, sige, tuloy natin. Isa rin yun sa madalas namin na pinag-aawayan. So, yun na. Pinag-aawayan na rin yung mag-asawa yung kupal niyang biyanan. Napanood ko na rin yung video mo na dapat talaga is hindi nakatira sa parents. Totoo yun, pre. Ngayon, alam mo na. Totoo yun. Totoo talaga yun. Kasi may disadvantage ka talaga. Bilang lalaki, meron na kayong conflict of hierarchy. Pagka nasa bahay ka ng parents eh. Hindi mo may insecurities talaga, pre. Hindi ka alpha dyan. Hindi ka asawa mindset dyan. Kasi putol pakpak mo dyan. Nandun ka sa bahay ng parents. Kumbaga naan, di ba? Tapos may angas ka pa. Tangina, hindi pwede. Kailangan kiss-ass ka dyan. Kiss-ass. So, ang kaso kasi, Boss Josh, is wala pa akong kakayanan para ibukod sila nung time na yun. Ay, kasalanan mo to, pre. Okay. Yung time na yun. So, nakabukod na yun. Sige, tingnan natin. Then, ngayon naman, Boss Josh, nag-abroad na naman ako, pero sa magandang bansa na may mataas na sahod. Factory worker ako ngayon at nakabili na ako ng lupa sa Baguio and balak ko na rin patayuan soon. Okay. Gusto ko lang humingi ng advice sa'yo, Boss Josh, kasi nitong nakaraan lang is nagtalo na naman kami dahil sa sinita ko siya na wag niya i-share sa mga kaibigan niya yung pagtatalo namin, Boss Josh. Tama naman. Ayun na. Tama. Totoo naman yun. Sobrang... Tama naman yung lalaki doon. Sobrang kabubo. Ito yung ayoko talaga eh. Yung nagsishare ng problema. Lalo na pag sa social media pa. Kasi feeling ko, bukod sa pinagkakaisahan nila ako, is pinapahiya niya rin ako sa husband. Tangina, kala ko may asawa rin. Kasi kala ko sa husband niya. Yung pala, as a husband niya. Ang gulo mo rin eh. Pinapahiya niya rin ako as husband niya. Then sinita ko siya na wag niya nang gagawin yun dahil ilang beses na niyang ginawa sa akin yun tuwing nag-aaway kami. Ang kaso, nung sinabi ko yun sa kanya, ganun na naman, nagalit na naman siya sa akin. Napaka-combative talaga. Bilang mo ng gloves, pre. Mag-boxing na lang kayo, puta. Combative pala eh. No. Ngayon, Boss Josh, hindi ko na siya chinachat or tinatawagan. Hinayaan ko na lang sila tumawag sa akin. Then pag tumatawag siya sa akin is yung anak ko lang pinapakausap sa akin. Kasi naghiwalay. Kasi hindi, pre, hindi pa naman hiwalay talaga kasi nagtatrabaho siya sa ibang bansa eh. So, tawagan lang yung communication nila. So, ayun, no? So, ngayon, Boss Josh, hindi ko na siya chinachat or tinatawagan. Hinahayaan ko na lang sila tumawag sa akin. Then, pag tumatawag siya sa akin is yung anak ko na lang yung pinapakausap niya sa akin. Boss Josh, nawawala na ako ng gana sa kanya. Parang gusto ko na makipaghiwalay kahit kasal at may anak kami. Napakataas ng pride kasi at ayaw magpatalo kahit siya naman ang mali. Pa-advise naman ako, Boss Josh. Maraming salamat. Ikaw naman mauna. Ako naman mahuli.
Ay, ito pare, again, sabi ko nga, inumpisahan ko na kanina eh. Komplikado to na hindi kami pwedeng basta-basta mag-advise sa'yo na, putangin na, hiwalayan mo na yan. Unang-una kasi may anak eh. Yeah, wag. May anak, may pamilya, kasal. Di ba? So, dito ngayon papasok yung communication skill mo bilang lalaki. Now, marami akong pwedeng isisi sa'yo, pre. Di ba? Marami akong pwedeng isumbat sa'yo kasi nga, unang-una, na wala naman na tayong magagawa, agad-agad kang nagpapakasal, pre, nang wala ka pa namang matibay na foundation. Unang-una, mali na nga yung magpakasal nang wala ka pang sariling place eh. Diba? Number one mong mali yun. Although kahit nag-iipon ka na ngayon, nakabili ka na ng lupa, dapat hindi kayo kasal talaga eh. Diba? So, nagpakasal sila, nagkaroon ng anak. Doon sila nagkaroon ng anak eh, once nagpakasal. Pero, yun na yung mga bagay na wala na tayong magagawa. But, then again, what you're gonna do next, di ba? So, ang gagawin mo, pare, ang pwede mong gawin ngayon, dahil nga may anak kayo, pare, is walang iba, kundi communication lang, bro. Doon lang tayo uuwi, bro. Kasi, tatanungin kita, pre, gusto mo pa ba yung asawa mo? Mahal mo pa ba? Eh, sabi niya, parang hindi na. I think, mahal pa niya. Kaya siya nag-extend ng effort para tanongin tayo. Nagdadalawang isip lang siya. Yeah, pero lamang pa yung mahal niya yan. Mahal niya yan, mahal. So, sige, sabihin na natin mahal mo pa, pre. So, doon papasok na kailangan meron kang sense na ayusin yung relationship mo. Hanggat maaari yun ang goal mo dapat. Kung mahal mo pa yung babae, ang ayusin. So, paano mo maayusin? Nasa ibang bansa siya? Wala. Kumbaga, itong mahirap talaga pag long-term, pag long-distance relationship eh. Nakakita ako ng chance na hindi napaka-engranding step to. Pero ang nangyari dito, yung nanay, syempre hindi naman yung anak ka magdadial ng magko-call sa kanya eh. So, malamang nakakita ako ng maliit na chance doon na may initiative pa rin yung babae na mag-communicate sa kanila. Siyempre, hindi siya patadalan eh. Oo, bakit? Diba? Pero may chance. Magandang point yun, pre ah. Putang ina. Hindi, pero ako, hindi, kasi wala, nandito na tayo sa sitwasyon na ganito. So, more on i-work mo yung aura mo. I-work mo yung aura mo kasi ako, naniniwala ako sa energy eh. Kumbaga, nagbibigay pa rin ng tunnel yung misis mo sa'yo eh. Makakatagos ka pa rin sa kanya. Dahil tumatawag, hindi ka na nga tumatawag eh. Pero sila tumatawag. So, dapat, sa tuwing pagkakataon na makakausap mo yung anak mo, maayos yung aura mo. Para positive, aurahan mo ng positive yung misis mo. Magbabago pa yan. Naniniwala ako sa paggawa na mabuti. Magagawa mo yan. Galingan mo yung communication mo sa kanya. Dapat, mga pagsisinungaling, ilabas mo na yan. Maganda nga yan. Siguro marami siyang oras na marami naman siguro siyang oras para mag-isip eh. Di ba? Pag-isipan mo kung ano yung ilalapag mo tuwing pag mag-uusap kayo, pag mag-communicate, huwag mong ininega. Huwag kang magbibitaw ng negative dun sa phone call. I think may pagkakupal din siya slight eh, para ganunin niya yung biyanan niya. Nakakatawa. Sa totoo lang, aminin ko na tawa ko kanina. But, then again, marirealize mo na medyo bastos nga siya eh. May pagkakupal siya. Kasi pare, putang ina, para ganunin mo yung biyanan mo. Kahit pa sabihin mo masama ugali ng biyanan mo, para murahin mo yung biyanan mo. Parang, di ba? Huwag ganon, bro. Pwede mo nga yun eh. Kasi, kumbaga, ang sentro ng istorya mo ay yung misis mo at anak mo. Pwede mo nga isang tabi yung biyanan eh. Pwede nga hindi mag-cross sa utak mo na kupal yun kasi meron ka dapat finofocusan na iba eh. Totoo, no? Diba? Totoo. Saka nakikitira ka sa kanila ilang taon, talagang ganon. Tapos, ma-pride ka pa, diba? Kailangan mo maging down. No. So, dahil feeling ko kupal ka rin naman. I-work mo rin. I-work mo rin, di ba? Ayusin mo yung sarili mo para maapektuhan mo sila positively. May chance, nakakita ako, may chance na maayos mo pa yan. Ayos pa yan. Hindi, ito lang. Siguro kasi kaya nakikita niya na yung negative side ng relationship niya. Kasi bilang lalaki din, siguro talagang basag din siya as a man. Kasi yun, katulad nung natanggal siya sa trabaho, di ba? So, nilalagay ko yung sarili ko sa kanya. Natanggal ako sa trabaho.
pandemic pa, mababaliw ako nito. So, since may relationship naman ako, why not magpakasal ako para sumaya-saya naman yung buhay ko. Nandun na siya sa emotional state eh. Ngayon, ayan to pa, dagdag mo pa. Dahil basag nga siya bilang lalaki, kailangan niya pang makitira doon sa bayanan niya. Nabasag na nga siya dahil natanggalan siya ng trabaho. Nasupot pa siya dahil nandun siya sa bahay ng mga ano niya, na wala siyang power doon. Oh. Kaya negative na eh. Malamang yung biyanan, hindi nga kupal yun eh. Pero dahil negative na ngayon nakikita niya, negative na yung experience niya, nagiging kupal ngayon yung simpleng pagsabihan lang siya ng biyanan niya. No? So, since pare, sa tingin ko naman naaayos mo pa unti-unti yung buhay mo dahil nga nakakabili ka na nga ng lupa, may, sabi mo nga, may trabaho ka ng, tawag dito, may trabaho ka ng malaking sweldo, siguro it's time na medyo selfish to na yung pera na gastusin mo muna yung sarili mo. Kailangan positivity niya muna yung sarili niya. Hindi niya mapapositivity yung sarili niya kung ang focus niya is paano maayos yung relationship niya. Again, ang goal is yun, maayos yung relationship niya. But paano niya marireach yung goal niya is ayusin niya muna yung sarili niya. Correct. This is your time, pare. Since malaking sweldo mo, padalhan mo yung family mo, okay. Pero I have to put something for myself muna. Diba? Doon malaki mo. Try mo, bili ng bagong damit, bili ka motor dyan, kung nakatira ka naman dyan, bili ka ng bagong shoes, gadget, para ma-feel good ka, alam mo yung ma-positive, kailangan ma-heal niya muna yung sarili niya, pre. Kasi kaya naisip niya na kagad na nakukupalan na ako sa asawa ko because hindi niya naayos. Kung narinig natin yung kwento niya, wala pa siyang positive na nangyari sa buhay niya eh. Lahat yun nag-umpisa sa negative. Okay sana eh. Nagtrabaho na siya sa Middle East. Okay sana. Asong problema? Natanggal sa trabaho. Pandemic. Di ba sunod-sunod? Saan niya? Bakit nung pandemic di ka na ba makadiskarte? Nagbenta nga ako ng fried noodles nung pandemic. Nag-content creator nga lang ako. Legit. Nagbenta ako ng fried noodles. Alam ng mga taga Northville yan sa amin. Survive ako, par. Yeah. Tapos, bukod dun sa nagbebenta ako, nagko-call center pa ako ng pare, work from home. But still, sumasideline pa ako, nagpaparecord pa ako sa studio ko. Wala nang pagkakakitaan. Natakot ako eh, baka maubos ipon ko eh. So, naging baka ako ng pagkakakitaan, pera. Nakakatakot yung pandemic, di ba? Oo, pre. So, ikaw, may fault ka. Ikaw dapat sisihin dyan. Accountability tuturo ko sa'yo. Kasi nung nag-pandemic, hindi ka kumilos masyado. Kaya ayaw sa'yo nung biyanan mo that time kasi parang tatamad-tamad ka siguro. Ang biyanan, ayaw lang naman yan sa'yo pag tamad ka, madamot ka, hindi ka marunong makisama, wala kang manners, ayaw mo mag-down sa kanila. Dapat down ka sa biyanan mo. Sa tatay ng asawa mo, down ka. No, kiss us talaga, pre. Huwag kang mayabang. Kahit pa sabihin mas marami kang pera sa kanila, huwag kang mayabang. Kasi unang nabuhay yan sa'yo. Pangalawa, wala kang anak ngayon kundi dahil sa mga yan. Totoo. So huwag kang bastos sa kanila. Dapat okay lang yun. Kasi hindi mo kasalanan mo, 3 taong walang trabaho. 3 taong kanilang pinakain. Hindi magpapakita ng sungay sa'yo. Kasi kalalaki mong tao, inasawa mo yung anak ko, hindi mo man malagyan ng pagkain yung plato. Tatay, real talk. Totoo, pre. Or kung malagyan mo man ng plato, maybe not enough to the point na lumalabas yung sungay ng biyanan mo. Ang biyanan, naiinis yan pag nababawasan yung resources nila kasi yan ang problema din yan. Subconsciously, mamaya sila naman yung maubusan, survivability iniisip ng biyanan. Kasi babae pa rin yan. Totoo. So, pag nagagalaw yung parang survival instinct nila, baka maubusan kami ng resources, pera, kinakain itong kumag na tamad na to, doon siya nagiging mainit sa'yo. Totoo. So ngayon, ikaw nagkakapera ka na, lumalabas na yung ugali mo ngayon kasi noon wala ka pang pera, di mo mailabas yan eh. Pagkakupal mo ngayon, lumalabas yung pagkakupal mo, di ba? Nakikita mo na ngayon, nakakapagsumbat ka na kasi kumikita ka na ng pera eh. Huwag ganun. Siguro, kung ngayon ka kumikita ng pera, it's time na para ipakita sa biyanan mo, sa asawa mo, na kaya mo naman talaga maging great provider. Huwag kang mayabang dahil may mga mali silang nasabi o nagawa noon. Eh mali mo rin yung kasi tamad ka that time. Yeah. Kaya nga time niya to pare. Kaya nga sabi ko kanina dahil huwag gawing revenge, di ba? Oo, it's time na i-heal yung mga negativity na na-experience mo. Nasaktan ka dahil wala kang trabaho, na-loser ka, okay. It's time na ilibre mo naman yung sarili mo. Kupal yung biyanan mo, pare. Kupal yung biyanan mo. Padala mo ng Prada. Padalan mo ngayon. This is the time na i-heal lahat ng mga
negativity. Now, once na mahil na lahat yung tanongin mo ulit yung sarili mo, gusto ko pa bang makipaghiwalay? Kasi minsan nag-a-adapt lahat yan eh. Nag-a-adapt lahat yan. Lahat ng negativity, minsan na bubuhos natin sa relationship natin. Kasi tayo mismo, yung sarili natin, hindi natin maayos. Ang nagsasuffer, yung relationship, pre. Di ba? Yeah. Totoo yun. Now, ang sasalo pa nun ng negativity, yung anak mo, kawawa naman. So, you have to fix everything. Dahil lalaki tayo, you have to fix everything na nasira mo dati para maayos itong relationship. Huwag ka agad mag-decide na nakukupalan na ako. Hindi. For sure ako nakupalan ka na kasi puro negative na yung na-experience niya. Yeah. Pero tingin mo, kung may trabaho ka nun, may matindi kang sahod, gaganunin ka ng mga tao na yun? Hindi, imposible. Hindi. Masakit to pakinggan, pero mahal nila tayo on what we provide to them. And ganun talaga. Tsaka pre, sabihin mo na, sabihin mo hindi siya nawalan ng trabaho nun. Bibigay siya ng pera sa biyanan niya. Ito po, pang mamalengke. Tay, inom tayo mamaya. Iinip ba ulo nun? Hindi puta. Sila ang sisip-sip pa sa'yo. Diba? Sila ang sisip-sip sa'yo, pre. Nakaubos ang plato biyanan mo, o pasadahan mo lang. Ay, may itan. Oo. Alam mo, mamaya. Tangina, nakasmile yun, pre, pagka nakikita. Pag mo, 500, Oo. Di ba? Ganun. Hindi man ganun. Mahina ka pa kumita. Nay, meron ako 200 dito. Bumili na rin ako ng manok, kamalengke ako. May ulam hanggang gabi. Tingin mo ba, hindi ba yung utak ng biyanan mo na yun? Simple lang ang mga biyanan. Simple lang yan, pare. Ito, real talk na lang, yung storya ng love story ng Ermat ko tsaka Erpat ko. Kaya napasagot ni Erpat si Ermat, hindi lang dahil niligawan ni Erpat si Ermat. Iniligawan niya rin yung parents nung nanay ko. Puta, nagdadala daw ng andoks, may andoks na daw noon. Manliligaw dun sa nanay ko. Nay, ibis na sa nanay ko ibibigay dun sa lola ko. Diba? Nay, ito. Sinika po nandiyan. Ay, si Alona po nandiyan, yung pangalan ng mama. Alona po nandiyan. Dito, papasukin na. Ganun eh. Ganun talaga eh. Nabingwit si Aling Alona. Di ba? Nabingwit. Di ba? Ganun talaga eh. Gusto ko i-add, yung mga panahon na down ka, gusto ko tong gamitin na functional equivalent. Ano mo to in terms of frequency, ibang channel yun. Ibang channel yun, yung panahon na down ka, so doon nga papasok na, bilang tao gano'n pag down ka, ang hirap talagang pumili ng desisyon na tama. Kasi nasa pain ka na, ngayon, pag magdedesisyon ka ng tama, may pain ulit na kasama yun So, kaya siya nag-resort dun sa sumasama yung tingin niya dun sa biyanan niya. Speaking of pain, magandang example yan sa Naruto, si Pain. Diba? Kilala mo si Pain, pre, sa Naruto? Edo Tensei! Tignan mo yung ginawa niya, pre, yung Edo Tensei na yun. Tignan mo yung ginawa niya sa Konoha. Bakit? May heartbreak siya sa Konoha, hindi niya na-heal yun. Ang desisyon niya ngayon, sirain yung Konoha. Nagdi-make sense dito, pre. Lahat ng ramdaman niya, negativity, sino ang sasalo? Family niya. Gusto niyang sirain yung family niya. Ganon. Kaya nga, once na may binigyan ka na ng destiny ng magandang trabaho, wag mong anuhin yung destiny ng negativity. Suklian mo yung destiny ng positivity. Binigyan ka na ng magandang trabaho It's time to fix kung ano yung mali ng family mo, pre. Kaya kung bakit kami ganito pinapagalitan ka, gusto namin mag-take accountable ka sa mga pangyayari. Kasi naniniwala kami na yung reaction ng biyanan mo, ng asawa mo, is proactive lang yan sa ginagawa mo kasi sa life mo at sa energy na pinapakawala mo sa kanila. Isipin mo kami magandang trabaho ka nga noon, may pera ka, may bitaw ka, hindi ka nila gaganunin. Hindi, bro. Ngayon, binigyan ka ng Panginoon ng chance para bumawi, huwag kang mayabang. Huwag kang kupal. Tulungan mo sila. Tulungan na, pare. So, going back dun sa sinasabi ko, di ba? Ibang channel yun. Ngayon, nandito ka na sa channel ngayon na kumikita ka na ng maganda. Huwag mong pag naisip mo yung revenge, parang bumabalik ka dun sa channel na yun. Huwag ka nang bumalik dun. Actually, kasi isipin mo to mas nagiging capable ka na ngayon. Mas nagiging promising na yung future mo. Ngayon, pumili ka naman ng gera na mas importante at mas maganda. Kung ang utak mo revenge, kung yumayabang ka, putik, walang kwenta yung gerang pinipili mo. Babawiin pa sa kanya yun, pre. Yung trabaho niya na yun. Baka malasin ka pa. pwede. Hindi yan. Ngayon, nagiging mas capable ka na. Tama yon, mag-heal ka, medyo bigyan mo ng
bigyan mo ng luho yung sarili mo, pero yung responsibilidad nandun pa rin, hindi ano pa rin. Dapat ano pa rin yun, nababalanse mo pa rin yun. Ngayon, bilang ang tinuturo dito kasi sa anti-support, magkaroon ka ng significance bilang lalaki, yung revenge, yung pagpapakita ng angas sa mga kakampi mo naman. Kakampi mo yun asawa mo, biyanan mo. Maling laban yun. Humanap ka ng laban sa iba, yung mas makabuluhan na laban. Walang kwentang laban yung pang-support na laban yun. Okay ka na, alam mo yung pag panalo ka na, pag susuotan ka na ng belt, di ba? Ayos na, panalo ka na Huwag ka na gumawa ng gulo. Di ba? Di ba actually nga minsan nakakalambot yung success yung mga kaaway mo, kunyari nag-champion ka, yung mga nagbabatrip, parang na-humble ka para, ay pre, umusta? Ikaw pa yung unang babawi nung ikaw yung nakakuha ng success So, ganun naman talaga dapat. Kasi parang, yung energy na nagsasabi sa'yo na, nag-success ka na, may pera ka na. So, what you need to do is spread na nga yung positivity. Pagka ganyang may positivity kang nakukuha, negativity ang ibinabalik mo, babawiin sa'yo yan, pre. Actually. Diba? Babawiin sa'yo yan. Pag ginawa mo yun, ibig sabihin masyado mong pinepersonal yung mga bagay-bagay. Ito nga ako yung kumbaga, yung paradigm ko pagdating sa ganitong bagay na ang mundo competitive nga. So, kung sino man, halimbawa sa politics, yung game nila, delikado yung yung pinaglalabanan nila, delikado, umaabot sa point na kakamatayan, gano'n. Pero ako para sa akin nga, kasi lahat tayo nandito naman sa mundo na naglalaro lang ng game talaga. Realidad nga lang. Hindi ko sinasabing game na para tayong bata na inuul natin yung mga bagay-bagay. Pero the fact na mamamatay naman talaga tayong lahat talaga, parang game lang talaga to. So sinasabi ko nga, wag mong pe-personalin kasi kaya ako pino-point out yun. Nagpo-point out ako ng mabigat na example na kahit dun sa mabibigat na example, patayan, walang personalan. Sinasabi ko nga na, halimbawa, yung magkakalaban na ganyan, pwede mo pa rin pagtapos na yung storya, patapos na, mamamatay ka na. Ako sabihin ko sa'yo, para lang patunayan na sports ako, kakamayan ko pa rin yung mga yung mga nakalaro ko dito sa mundo kasi aalis na nga ako dahil hindi ko pinapersonal yung mga bagay, kaya ko pa rin sabihin na, pare, lahat ng napagtalunan natin, ayos na yun, matanda na ako, mamamatay na ako Biblically, forgiveness. Oo, okay na ako, masaya na ako. Ganong kabigat yun So, dapat, itong sa biyanan mo, sa misis mo. Sa family niya pa yun. Oo, di ba? Napakadaling laban nun. Napakadaling laban nun. So, ang ganda nun pare, solid yung natin. Kasi yun naman talaga ang goal ng ASCC, hindi kami para manira. Sa akin. Na kung talagang kasira-sira naman talaga, kupal yung both side, kaysa magsakitan, maghiwalay na lang. Totoo. Pero as long as kaya pang ayusin, like for example, may mga anak nga, importante sa amin mga bata pre Kaya nga kami nag-aano nito para maayos yung mga bata Kaya pag may ganitong nagchat-chat sa amin na may family, hanggat kayang ayusin, nag-a-advise talaga kami na ayusin. Because family is important. The basic part of the society is family. Backbone yan. Kaya ka namin pinapagalitan pag may mga ganyan tanong is para bigyan kayo ng accountability. At syempre, kung papanigan ka namin, anong natutunan mo? Agreean ka lang namin. Doon kami sa side ng biyanan mo, sa side ng babae, point of view ng asawa mo, para ma-realize mo rin yung other side. Hindi yung agreean ka namin, umiwalay ka na dyan, isipin mo sarili mo. Walang nasolusyonan dun. Nag-validate lang kami sa sinabi mo. So dito, at least narinig mo yung other side niyan na pwedeng iniisip ng kabilang partido at huwag ka nga maging kupal, baka may ma-realize ka na may mali rin sa'yo. Totoo. Kasi tayo mga lalaki, dapat accountable tayo sa mga ginagawa natin at decision natin. Real talk. Hindi tayo dapat duwag na harapin yung mga ganyan sa buhay. Kasi sabi nga ni 8 Asset, mamamatay din naman tayo. Ano pa kinakatakot nyo? Diba? Sheesh. Sobrang importante ng pamilya, tangina. Importante yung pamilya. Hindi, produkto tayo ng pamilya di ba? Correct. At kahit makahiwalay niya yung asawa niya, part na yan ng buhay mo. Kasi yung anak mo, yung ng lola. Huwag kang kupal sa kanila, okay? Oo, wag na wag kang papasok dun sa pagkakamali na yung pamilya pa ang kalaban mo. Tangina, produkto ka ng pamilya Kaya nga. So, pare, sa may mga may mga issue na katulad ni Tropa, pare. Nakalaban yung biyanan. Anong ginawa ninyo? Nakupal ba siya sa inyo?
Leave a comment down below, pare. Anong nasolusyonan ninyo? So, again, may mga issue kayo, pare. Problema na gusto nyo pag-usapan namin. Open kami. Message nyo kami sa mga Facebook namin. Let's talk about it. Right? So, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Anti-Supot. We'll be right back. 3 PM gang, Rainbow gang! Yeah, Di yeah. man lang makabili to si Jericho ng merienda. Walang kakwenta-kwenta. Ano yun? Yung kanina. Yan, asawa ka ng tamad. Ha?